Isa pong mataas na opisyal ngayon ng ating mundo mga sangkay ang nagsalita na mukhang nanganganib na magkaroon ng isang malaking problema ang ating mundo. So bakit kaya niya ito nasabi mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa ating YouTube ngayon mga sangkay, tayo ay road to 2 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po ay isubscribe nyo po ngayon din yung ating YouTube channel. Okay? Check nyo po sa ibaba. Meron po dyang subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe. Then, i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Kakaintindihan ba tayo mga sangkay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, ito po ay napaka-interesting na topic ngayon. Eto guys. Ayon po kasi dito mga sangkay, sa isa pong mataas na opisyal ng UN, delikado daw po mga sangkay itong ginawa ng bansang Amerika ngayon na pagpapatigil ng US aid or US foreign aid. At ito raw po ay ikapapahamak ng mundo. So bakit kaya mga sangkay nasabi niya ito? Kasi ngayon, medyo mahigpit po talaga yung bansang Amerika. Kasi dahil po sa kanilang foreign policy ngayon o maging sa pulisiya mismo ng kanilang bansa mga sangkay na America first. Kumbaga, wala kaming pakialam sa inyong lahat. Uunahin po muna namin yung aming bansa. Ganun po ang gustong mangyari ni Trump. Kasi nakikipagpaligsahan po siya ngayon sa bansang China. Kasi, mga sangkay, nauungusan na po sila ngayon. Grabe po yung paglago ng ekonomiya ng China, mga sangkay. Ngayon, itong Amerika, mga sangkay, talagang medyo naaalarma sila. At ngayon, si Donald Trump mismo, nakita po nila yung diferensya ng kanilang bansa dahil po sa mga namuno na Democrats na talagang pinabayaan po ang kanilang bansa mga sangkay kung kaya't nauunahan na po sila ngayon ng iba pang mga bansa kagaya po ng China. Pero, don't get me wrong mga sangkay, number 1 pa rin po ang bansang Amerika pagdating sa ekonomiya na pumapangalawa ang China. Ngayon mga sangkay, eto po, tingnan po natin itong balita. Bakit nga ba ikakapahamak ng mundo itong ginagawa ngayon ng Amerika? Babala po sa United Nations Secretary General Antonio Guterres na ang pagtigil ng Estados Unidos sa pagbibigay nito ng foreign assistance ay ikapapahamak ng maraming mahihinang bansa sa mundo. Okay? Ana Kui, para sa balita niyan. Nagpahayag ng matinding pagkapahala si UN Chief Antonio Guterres ukol sa malalaking foreign aid cuts ng US. Ani Guterres, pahamak ang dulot ng putol-tulong na ito ng US, lalo na sa mahinang populasyon ng mundo. Okay, ayan po ang ginawa kasi ng bansang Amerika. Pinutol po nila ang tulong, no? Itong tinatawag na foreign aid ng bansang Amerika. Kasi para sa kanila, hindi daw po ito nagbibigay magandang dulot sa kanilang bansa. Bagkus, ito pa po ay pabigat sa bansang Amerika. Kaya ito po yung kanyang ginawa, mga sangkay. I want to start by expressing my deep concern about information received in the last 48 hours by UN agencies, as well as many humanitarian and development NGOs, regarding severe cuts in funding by the United States. Ito na. The consequences will be especially devastating for vulnerable people around the world. Okay? Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na puputulin nito ang foreign aid ng bansa. Ito ay matapos pansamantalang ihinto ang assistance upang suriin kung nakaayon ba ang mga proyekto sa America First policy ni Trump. Now, going through with these cuts will make the world less healthy, less safe,
and less prosperous. Okay. Ginagawa daw po ng Amerika na ang mundo ay less healthy, less prosperous, at binabawasan pa po nito mga sangkay ang kakayahan na makatulong sa maraming mga tao sa buong mundo. Yun po yung sinasabi ng UN ngayon mga sangkay na medyo nababahala po sila. Pero, ayun nga po, yun po talaga yung pulisiya ni Donald Trump. America first. Actually, mga sangkay, muntik pa nga po manganib dyan ang Pilipinas eh. Pagdating po sa military aid ng Amerika. Kaya nga lang, bigla pong nagsalita ang bansang Amerika at sinabi po nila na hindi po kasama dito ang bansang Pilipinas. Pati pa po yung Taiwan. So, isinalba po tayo ni Donald Trump mga sangkay. Though, sa totoo lang, kaya naman po ng Pilipinas magsarili na po na hindi na po umasa sa bansang Amerika. The reduction of America's humanitarian role and influence will run counter to American interests globally. Dagdag ni Guterres, nasaid na ang pondong laan sa mga programa sa South Sudan para sa mga tumatakas sa kaguluhan doon. Dahil dito, dumidelikado na ang border doon. Ayon pa kay Guterres, mapipilitang itigil ng UN Office on Drugs and Crime ang marami sa kontra-drogang mga programa nito, kabilang na ang paglaban sa krisis sa fentanyl. Mababawasan din ang mga proyekto ukol sa paglaban sa human trafficking. Tumigil na rin anya ang pondo para sa mga programang laban sa HIV and AIDS, tuberculosis, malaria at iba pa. Pagkasa ni Guterres, sana ay mabago pa ang desisyong ito ng US. Parang nangyayari mga sangkay, nakikiusap po sila ngayon sa bansang Amerika na sana hindi sila tuluyan. At sana ibalik ang kanilang pondo na suporta po sa UN. Pero mga sangkay, alam naman po natin si Donald Trump, may isang salita po yan. We hope that these decisions can be reversed based on more careful reviews. Ayan na, nakikiusap na po sila sa bansang Amerika. And the same applies to other countries that have recently announced reductions in humanitarian and development aid. Samantala, tinitiyak naman ni Guterres na bawat ahensya ng UN ay nakahandang magbigay ng impormasyon at katwiran sa mga proyekto ng mga ito. Anya, gagawin ng UN ang lahat upang maipagpatuloy ang pagtulong sa mga nanganganib ang buhay. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department, 5,800 sa 6,200 na proyekto ang itinigil ang pondo. Dami, no? Niya ay 92% reduction. Pinutol din ng administrasyon ang halos 30% ng State Department foreign aid-related grants na nagkakahalaga ng $4.4 billion. Anakwi, para sa mata ng... Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tungkol dyan, mukhang lumuluhod at nakikiusap sila ngayon sa bansang Amerika para lamang ibalik yung suporta sa kanila pagdating po sa financial. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.